Yo, what's up mga lods? Another day, another lakwatsa naman kaming apat. Alas 5 pala na madaling araw, gising na kami kasi nga yung meetup namin sa bus is 6:30. Ngayong araw pala ay babiyahe kami papuntang Xcaret, kung saan makikita natin yung iba't ibang hayop nila dito kagaya ng iguana, pawikan, dolphin, stingray at marami pa. At meron din silang simbahan dito, sementeryo at mga dating kalumaang entertainment area nila. So ito mga lods, 6:50 ng umaga, pababa na kami ng elevator. Kasi dapat before 6:30 nandun ka na sa harap ng hotel kasi doon yung meet up namin with the bus driver. Yan, nakapila na kami dito at grabe pa yung hangin ngayong araw na to. At dito kami sasakay sa kulay itim na bus. At ito mga lods, 64 na ng umaga at bumabiyahe na kami. Ustedes, we made it. Lo logramos muchachos, it's a full bus. El autobús está completito. We're ready to go straight to Xcaret. So yun mga lods, finally nandito namin sa Xcaret at 1 hour and 10 minutes yung biyahe namin papunta dito. Papasok na rin kami dito at humiwalay na kami sa grupo namin. At kumuha na kami ng stroller ni Scarlett at para hindi na rin kami mahirapan sa kabit-bit sa kanya. Good thing na merong rentahan dito ng stroller, otherwise bali yung likod namin dalawa ni Bossing. At yan mga lods, meron na tayong makikita dito ng mga parrot. First time ko ma-experience na ganito kalapitan. At dito mga lods, hindi sila nagbibigay ng mapa dito. Kailangan mo lang mag-download ng app nila ng Xcaret at doon mo makita yung guide ng map nila. Kailangan talagang maaga ka dito kasi maraming activities at swimming talaga dito na pwede mong gawin. At dito mga lods, meron tayong makikita ng mga flamingo dito. Yung kinuha namin dito na package is yung Xcaret Plus. Meron din sana kasama yung sa package namin na snorkeling at saka swimming. Kaso nag-decide na kami ni Bossing na hindi na magsiswimming kasi maaga pa kami bukas yung flight namin pa uwi. At 2 araw na rin kami nagsiswimming sa beach sa harap ng hotel namin. Kaya medyo pagod na rin kami. Dito mga lods, meron sila mga areas na pwede ka mapipicture at saka unlimited yan. Yung gawin mo lang, i-scan mo lang yung barcode doon sa bracelet mo at saka mag-automatic na yan. So yan si Hana, nag-enjoy na magpa-picture oh. So ito yung unang napuntahan namin, yung Jaguar at saka Pumas area, pero yung nakita na namin dito is yung Puma. Wala silang Jaguar pala. Para makita mo yung Puma, kailangan mo ditong umakyat sa tulay nila. Sa ibaba ng tulay, dyan mo makikita yung Puma. So dyan mo makita mga lods yung Puma na yan sa dito na area. At meron kami dito na daanan na panaderia at naisipan namin ni Bossing na bumili dito. At yan, sina kuya, nakikita mo na gumagawa ng mano-mano. Hindi pa kami nakapag-breakfast kanina since pagising namin kasi yung kitchen dun sa hotel namin is close pa. At yan si Bossing kumukuha na ng makakain namin dyan na tinapay. So after namin kumain mga lods, lakad-lakad na rin kami dito at dumiretso na rin kami papuntang Children's World nila. So ito sana yung area na pwede sana pag-swimingan ng mga bata. Napakalaki at meron pa sanang falls oh. Kaso talaga yung dalawa pagod na raw mag-swimming kaya hindi na. So ngayon diretso na lang kami dito sa aquarium nila. At yan from 8:30 AM bukas na at saka 6 close na rin sila. So dito naman sa area ng mga lods, kung nagbayad ka ng mga extra activities, pwede kang lumangoy dito kasama yung mga pating na yan. At yan, meron dyan instructor at saka ginaguide nila yung mga tao kung anong dapat yung mga gawin at hindi dapat gawin kapag lumalangoy ka daw sa mga pating na yan. At dito mga lods, nag-ice cream break muna kami kasi pagod na rin kami kakalakad kanina pang umaga. Medyo malayo-layo na rin yung nilakad namin dito. Masyado na rin mainit dito kaya dito nagpalamig muna kami. Yan, pagkatapos namin mag-ice cream break at yan, may nakita naman kami mga pawikan dito na maliliit at saka mga malalaki. At yan, habang naglalakad kami papuntang restaurant for lunch, nadaanan namin tong dalawang iguana na nagpapatayan. Tapos dito naman mga lods, meron namang area na for family na pwede kayong mag-swimming dito at mag-snorkeling. Ito na rin yung isang area na pinakadulo ng Xcaret kung saan na malapit na sa beach. Grabe, ang ganda ng lugar ano. So ito mga lods, magda-lunch na rin kami dito kasi nga gutom na rin kami. Sakto yung dating namin dito is 12 o'clock. Yung lunch buffet na to kasama na rin to sa package na nakuha namin. At yan, 11:30 to 4:30 yung start at end ng lunch buffet na to. Of course, ito yung main course nila, hindi yan mamawala yung kanin, pasta, manok, veggies, hipon, iba't ibang klaseng luto ng mga isda, beef, back ribs. Saka meron din tayong pa-burger dito, hotdog, fries at saka chicken nuggets. At ito naman yung mga samot-sari, mga juices nila. So yan mga lods, sibugan na tayo dito at gutom na rin kami dito. At yan si Scarlett, kung saan naman kami kakain, dyan naman siya natulog. Pinago din kasi kakagala at kaka-enjoy. At ito yung mga pagkain na kinuha namin muna. At dito sa kabilang area, meron din silang iba't ibang klaseng pagkain kagaya ng mga appetizer. Samahan mo na rin ng magagandang view ng Cagayan yan at masarap na simoy ng hangin. Meron din silang mga iba't ibang klaseng mga dessert dito kung makikita nyo. Tapos meron din silang ice cream, ayan no. At fresh na mga prutas. Meron din na mga nahiwa na. Dito naman sa dulo meron mga seafood area kagaya ng tahong at saka mga mix na seafoods, ayan no. Tsaka tuna na rin. Dito naman meron naman tayo makita mga oysters at iba't ibang klaseng mga shells. So ito naman yung second round batch na kakainin kong mga lods. At dito naman sa taas ng restaurant namin meron din buffet dito. Kung gusto mo yung ocean view, pwede ka dito. Meron din silang parasailing activities dito kaso extra bayad na rin yan. At saka ito na rin yung pinakadulong restaurant ng Xcaret. So yan, after namin kumain, chill muna kami dito sa harap ng beach.
beach at hinayaan muna namin yung mga bata na maglaro sa buhangin. So next time pag bumalik talaga kami dito, sigurado na maliligo na kami. Grabe yung init dito, parang nasa Boracay lang din. At dito naman mga lods, may makita ka rin na isang restaurant dito. So meron pa na silang 5 malalaking restaurant dito sa loob ng Xcaret at pipili ka lang kung saan mo gusto kumain na restaurant. Papa-ocean view man or hindi. So after namin magpahinga, diretso na kami kaagad sa may butterfly garden. Nahirapan pa kaming unang hanapin to kasi nga tago siya at saka yung ginawa na lang namin is Google Map. So after namin mag-butterfly garden na daanan namin to. Grabe yung area na to, meron kang sightseeing at pwede ka rin lumangoy sa baba. At sa gitna meron ding show dyan kapag gabi. So dito naman mga lods, puro naman mga souvenir shop. Mostly lahat yan handmade kagaya nito. Talagang mabusisi yung ginagawa nila yan bawat isa. Kaso nga lang yung presyo niya medyo may kamahalan kasi yung singil nila dito bawat isa is USD. So ngayon mga lods, naisipan na namin ni Bossing na bumalik na. Kasi yung first trip ng bus na pauwi is 4 o'clock. Tapos yung last trip is 9 PM. Gabi na at saka babiyahe ka pa na sobra na isang oras. So kung gusto mo manood ng show at magstay, pwede ka sa 9 PM mamaya. Kaso kami nag-decide na kami na hindi na kasi nga sabi namin gagabihin tayo pa uwi na. At ito habang pabalik kami sa entrance, nadaanan namin tong sementeryo nila. Grabe ganito pala ka-colorful yung sementeryo nila. Kung nakapanood kayo ng Coco na cartoons, talagang ganito. So ito mga lods, bumaba ako dito sa ilalim ng sementeryo nila kasi na-curious ako kung anong loob nito. So ito pala lods yung loob niya. Maliit lang siya na area at saka maraming malalaking figures. Hindi ko lang alam kung anong tawag nila dito. At yan, yung mga bata nagpa-picture muna bago kami umuwi. At dito naman meron kami nadaanan na malaking historical site nila. Ito pala yung kung tawagin nila yung Mayan ball game, yung sports nila dati. Saan isushoot mo yung bola dyan sa gilid na may bilog. Sa mga nakapanood ng Apocalypto movie, talagang ganito siya. Tapos meron din silang chapel dito kung tawagin nila Our Lady of Guadalupe. Grabe talaga yung pagkagawa ng design at saka yung loob niya. Talagang parang mafe-feel mo yung history dito. Kakaiba yung chapel nila compared doon sa atin sa Pilipinas. At finally mga lods, nandito na kami sa mga souvenir shop nila. Grabe talaga, ang dami kang pagpipilian dito pa uwi. Pag wala kayong Mexican peso, huwag kayong mag-alala kasi nag-accept sila dito ng USD din. At ito yung parating kinokolekt namin ni Bossing sa bawat lugar na pinupuntahan namin yung magnet. At saka ito yung napili namin kasi kakaiba siya. At dito binalik na rin namin ni Bossing yung stroller dyan. Tapos si Scarlett iyak na iyak kasi nga gusto niya pang sumakay sa stroller. At ito pabalik namin sa bus namin kasi dapat 10 minutes before the time nandito ka na daw. At lagi nyo lang tandaan mga lods, pag pumunta kayo dito 4 o'clock lang at saka 9 PM yung pick up nila sa'yo. Otherwise, kapag nanghuli ka, GG ka na. At wag yung tatanggalin yung barcode na yan kasi dyan sila mag-base kung saan kayo na hotel na ibabalik. Salamat sa panonood mga lods at kita-kits naman tayo sa next episode. Hanggang sa muli, peace!